Tingin ko kinakailangan mabilis na may patawag yan kasi importante na madinig sila kaagad, madinig ang mga taong tumalagay officially on record at madinig ng taong bayan higit sa lahat. No? Ano ba talaga yung mga nalalaman nila? Ano ba yung mga sinasabi nila? Ito'y critical na malaman ng taong bayan. Kaya immediately yan dapat para kung ano man yung pangamba o kung ano man yung takot na dyan sa Blue Ribbon Committee, para bang nasabi na tapos na, di ba? Para wag na talagang umabot sa kaguluhan pa itong mga nangyayari. Ang nagiging modus operandi, pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Kaya hindi ako magtataka, Admar, kung balang araw makasama ka rin namin ni Senator Marcoleta na makasuhan at magkaroon ng whole departure order. Yes, Jade Admar, magandang umaga sa inyo at sa lahat po ng nakikinig, magandang umaga po. Opo, unahin ko yung nangyari kahapon doon sa Senado, Sir Mike. At syempre, ang dami pong nagulat at syempre nabulaga din matapos nga yung mga pahayag ni Senator Amy Marcos patungkol nga doon sa plano. Itong planong Chatcha o itong charter change, pagpapalit po o pagbabago ng ating saligang batas. Ano ho ang inyong masasabi dito? Although ito'y itinanggi mismo ng mga nasa minorya ng Senado kahapon. Yes, Jade. Actually, hindi ko naman nakita yung kabuang pangyayari dahil nandun din ako sa DOJ. Nagkaroon din kami ng pagpresenta ng counter affidavit namin sa mga kasong na isampa sa amin kasama ang mga sundalo, yung 18 sundalo na nakasuhan. Pero ang maganda doon sa naging resulta doon sa Senado mismo, no, ay nagkaisa sila na talagang hindi itutuloy ang anumang pagpapalit ng konstitusyon na batay doon sa isiniwalat ni Senator Amy Marcos. Opo, kaya maraming duda, kaya patuloy na umuugong yung mga usapan ngang magkaroon ng panibagong kudita na naman dyan sa Senado. At may kinalaman yung issue na yan, Sir Mike. At kayo ho'y naniniwala doon sa mga ganyan pong mga haka-haka? Well, para sa akin, Jade, kasi ang issue ng impeachment at saka itong sinasabing Constituent Assembly, medyo pagka binabasa ko tinitingnan, medyo mahirap kasi ang kailangan mo dyan 2/3 vote. Doon sa impeachment, 2/3. Pagdating din sa pagka nagkaroon ka ng Constituent Assembly, kailangan mo ng 2/3 ng Senado. Sa aking pananaw, medyo mahirap yung 2/3 na habulin o yung ganong kalaking numero. Pero mas ano ko pa dyan, patuloy na dapat nating bantayan at tulungan ng Senado ay doon sa Blue Ribbon Senate Committee hearings. Kasi yan ang importante sa lahat Matagal na to, halos mag-iisang taon na naghahanap ng tao kung ano ba talaga yung nangyaring nakawan. Sino ba talaga ang involved? Asa na ba yung pera? Yung pondo na may balik para sa bayan? Ito tingin ko yung mas malaking issue tungkol dito sa atin sa Senado, yung Blue Ribbon Committee hearing. Kaya maganda yan, abunan nila yan. At kasabay ng impeachment hearings, kasi ganyan naman ang Senado pwedeng magkaroon ng ibang hearings na maaaring gawin na sa ibang araw, makita talaga natin ang katotohanan tungkol dito. Siyempre, hindi natin may alis, kailangan pa rin nating itong krisis na ating kinakaharap, may mga iba pa rin komite na kailangan magpatuloy na isasagawa ng pagsasaayos sa polisiya na maayos nating harapin ang krisis na kinakaharap natin ngayon. Pero para sa akin napaka-importante ng Blue Ribbon Committee hearings. Opo. At naitalaga na nga bilang kabilang sa Vice Chairperson si Senator Marcoleta at kasama ngayon si Senator Jingo Estrada at sa ilalim din ng Chairperson na si Senator Pia Cayetano. Sir Mike, ano hong masasabi ninyo sa komposisyon ngayon ng bagong Blue Ribbon Committee? Ako, walang problema Kahit na si Senator Pia yung pumalit na tagapamuno ng Blue Ribbon Committee, ang importante lang naman is patawag talaga yung mga nagsasalita. Patawag talaga kung ano yung at malaman ng taong bayan kung anong katotohanan. Kasi binuo yung ICI, walang nangyari. Yung Blue Ribbon Committee hearings noon, puro bitin. Pag kami mga sinabing tao, hindi papatawag. Kaya galit pa rin ang tao hanggang ngayon Siyempre,
nawala, trilyong piso, mahigit sa 1 trilyon. Pagkatapos para bang walang nangyari, di ba? Yung 18 Marines, hindi pinatawag. Yung kay Gutesa, kailangan ipagpatuloy yung hearing na ginamit na rin naman dun sa ombudsman. Yung kaso niya laban kay Speaker Martin Romualdez. Si Speaker Martin Romualdez mismo, kailangan ipatawag at malaman ang katotohanan. Yung mga salita ni Saldico, ito'y tingin ko isang bagay na kailangan mabigyan din ng puwang sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Marami pa siyang dapat sabihin at marami pang dapat itanong sa kanya at tungkol sa nalaman niya sa budget. Pagkatapos yung binabanggit ni Senator Marcoleta, yung kay mismo sa talumpati ni Senator Ping, si E.S. Bersamin, Adrian Bersamin, Traigib Ulaybar, si Secretary Pangandaman, si Secretary Manny Bonoan. Ito yung mga taong hindi medyo na idinaw yung talagang ano bang ginawa nila at ano ba nangyari sa pera. Yan nga din ang nasabi kahapon ni Senator Marcoleta sa kanyang talumpati, Sir Mike, na kung bakit nagkakaganito yung Senado ngayon. Isa na nga itong pag hindi maituloy-tuloy na investigasyon ng flood control scandal, sabi pa nga niya. Kaya nagkakagulo. Kaya ito lahat ay sa tingin mo rin ay may kinalaman kung bakit patuloy na umuugong yung pagpapalit ng liderato sa Senado. Yes, katunayan kung titingnan mo yung kwento dyan sa Blue Ribbon Committee, nung ipinresenta si Diskaya o bago pa ata ipinresenta, basta yung araw na yun, nagpalitan ka agad kasi maraming itinuro ka agad si Diskaya eh. Tapos huminto ka agad at nagpalitan ng tagapamulo ng Blue Ribbon Committee hearing. Tapos, ang tagal na awan yan. Diba? Hanggang sa ngayon, yung partial report. Yan talaga ang malaking bagay na talagang nakaka-apekto sa liderato ng Senate. Isipin nyo, kahit na hindi magbago ang Senate majority, hindi nila makukuha ang numero para magkaroon ng impeachment. Yan ay 16 na boto. Hindi nila makukuha yon. Kahit na hindi nagbago ang liderato ng Senado, hindi nila mabubuo ang 2/3 o 16 para magpatawag ng isang constituent assembly. Pero yung simple majority, pwede mong palitan ang Senate Blue Ribbon Committee chairmanship. At kahit pa kakasuhan itong mga ilang senador, lalo na itong halos lahat atang nasa majority ngayon sa Senado, Sir Mike, ay hindi po yan makakaapekto din sa resulta ng impeachment at bagay yung conviction sa laban nga sa kay Vice President Sara Duterte? Tama. Kasi ang mangyaring komposisyon mo pa rin is 24 eh. Bagamat nagkaroon sila ng kaso, 24 pa rin sila. Naalala nyo noon si Senator De Lima. Nung siya'y makulong, pinapabayaan pa rin siyang magbigay pa nga ng pananalita o boto sa Senado. So yan naman pwedeng payagan pa rin ng Senado. Pero yung sa impeachment mismo, yung Blue Ribbon Committee mismo, kasi physical presence ang liderato na inihingi nila sa pagboto. Yan yung medyo may problema. Kaya nga si Senator Bato na puwersang pumunta ng Senado dahil nga kinakailangan ng boto niya para talagang makatulong sa pagpapalit ng komposisyon ng Senado. Opo. Sa tingin mo, gaano yan kadali na lang, Sir Mike, considering mismong si Senator Amy Marcos, bago nga yung naging session kahapon, may pahayag na sa Facebook na nananawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na buksan na muli itong Blue Ribbon Committee. Patawag na. Kabilang yung nabanggit po ninyo, yung 18 Marines, mga Bersamin at iba pa na may kinalaman po dito. Tingin ko kailangan mabilis na may patawag yan. Kasi importante na madinig sila kaagad, madinig ang mga taong tumalagay officially on record. At madinig ng taong bayan higit sa lahat. No? Ano ba talaga yung mga nalalaman nila? Ano ba yung mga sinasabi nila? Ito'y critical na malaman ng taong bayan. Kaya immediately yan dapat para kung ano man yung pangamba o kung ano man yung takot na dyan sa Blue Ribbon Committee, para bang nasabi na, tapos na, di ba? Para wag na talagang umabot sa kaguluhan pa itong mga nangyayari. Opo. Sir Mike, yung 18 Marines ba, batay po sa inyong nalalaman ngayon, ay
Nadagdagan pa ba? Baga marami pang gustong magsalita din? Hindi na ako sa aking palagay, oo, pero hindi ako makapagsalita ng detalye dyan dahil hindi ako mismo. Ang katulad nung nangyari doon sa 18 Marines, hindi naman ako ang kausap na direkta. Nalaman ko lang yan nung bago mag-December of last year. Hindi, sorry. Bago 2 months ago siguro, 3 months ago, na yan talaga may mga pag-uusap ng mga iba pang sundalo na magsasalita. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Sir Mike, ang Ombudsman humihiling ngayon ng hold departure order laban kay Senator Marcoleta at maging sa inyo. Anong inyong reaksyon dito? Una sa lahat, hindi naman ako babiyahe, so hindi naman nila kailangan yung hold departure. Pangalawa, yung kaso nila, hindi ko alam paano nila nagawa yung pilipit na yun, na yung contribution naging plunder, wala ka namang kapalit na hinihingi, hindi naman nakaw. Hindi pera ng gobyerno yun na ninakaw. At yung indirect bribery nga, wala ka namang kapalit na hinihingi. Sabi ko nga kung meron man akong hininging bagay kay Senator Marcoleta, yung pagkain ko ng hopya doon sa kanyang opisina. Pero bukod doon, hindi ko makita talaga paano nilang nadikit-dikit yung kwentong yun at ilabas ang plunder laban kay Senator Marcoleta na yun, nadamay din kami. Congressman, magandang umaga. Si Admar po ito. Nabanggit mo yung pagdikit-dikit ng inyong pong pangalan. Tingin niyo po ba may kaugnayan itong issue sa inyo with Congressman or Senator Marcoleta dito po sa mga ganap ngayon sa kanyang pagiging kritiko at talagang nais na niyang maumpisahan itong investigasyon dyan po sa flood control muli? Totoo yan, Admar. Talagang eksakto yung binanggit mo at nagkataon din naman dahil aktibo akong nananawagan at isa ako siguro sa mga boses na sumisigaw tungkol dito sa flood control scandal na imbestigan at tingnan talaga. Yun nga, ang mabigat dito, lahat kaming mga nagagalit, lahat tayo, hindi lang naman ako, marami nagsasalita. Siguro mga 40 na may kaso. Sa flood control, parang 6 pa lang atang kinasuhan. Basta ngayon, ang nagiging modus operandi, pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Kaya hindi ako magtataka, Admar, kung balang araw makasama ka rin namin ni Senator Marcoleta na makasuhan at magkaroon ng hold departure order. Easy. Tapos, Congressman, yung ano din, yung mga sa leadership din ng Senado na maya't maya lagi tayong merong naririnig na magbabago na naman. May kaugnayan po rin po ba ito dahil maliban sa impeachment ay ito ngang inaantabayanan na flood control project ay maaari ding matalakay, which is kahapon niya nabanggit na kung sino pa yung mga karagdagang mga opisyal sa komite ng Blue Ribbon. Katulad na nasabi ko, Jade Admar kay Jade, yun ang binanggit ko sa kanya, yung pagpapalit ng liderato ay yung Constituent Assembly na speech ni Senator Amy kahapon at maging itong liderato ng Blue Ribbon Committee hearing, mas mahalaga sa kanila yan maging sa impeachment. Kasi yung dalawang proseso ng Constituent Assembly tsaka impeachment, kailangan niya ng 2/3 vote. Kahit na hindi magkapalit ng liderato, kahit minority pa rin ang ngayon ay majority, hindi nila makukuha yung boto may bulto na 9 ang minorya at marami pa rin sasama dyan na hindi naniniwala sa impeachment at hindi rin naniniwala sa Constituent Assembly. Pero itong Senate Blue Ribbon Committee, majority vote lang to At kung yan nga ang nagiging galit ng marami, hindi lang naman tayo, pati ang Iglesia ni Cristo nagsalita dyan. Ang sabi lang, humingi kami ng transparency, accountability. May mga obispo sa simbahang Katoliko nagsalita na rin dyan. Mga negosyante nagsasalita tungkol dyan. At ang iba't ibang organisasyon na sinasabi lang naman, ikulong nyo yung mga kurakot. Alamin natin ano yung katotohanan. Dahil hindi namin ito nakita sa ICI na binuo mismo ng administrasyon, ng palasyo,
At ang tanging ano na lang nila, maaaring sandalan ay ang Blue Ribbon Committee na para ding ganun din ang nangyari, pahinto-hinto. Ito lang nga, di ba, pag-resume ng June, wala na. Parang pahinto-hinto na yung nangyari. So ito na yung inihintay ng marami na talagang malaman ang katotohanan, makulong ang dapat makulong, at kahit papano, maisauli ang pera ng bayan. Opo. Sa tingin niyo po ba, nataon lang na karamihan po sa mga nasa majority ngayon ay may kinakaharap na kaso o mga reklamo kumpara sa minority, Congressman? Hindi naman, Admar, kasi nung umpisa pa lang yan na rin yung grupo eh. Diba, yan yung mga nagsasalita noon, biglang all of a sudden, ayun na. Paglabas ni Yusek Bernardo, itinuro na yung mga dapat ituro dito sa majority. At ngayon naman nga, bigla nilang itinulak naman yung sa ICC. Pero bagamat ganon, nakita mo naman na ninindigan yung ating mga senador, lumalaban, Senator Bato, no? Talagang grabe yung ginawa niya. Wala pang ang katotohanan yung warrant niya. Wala pa talaga. Pinipilit din talaga ng administrasyon. Ayun. Inuli siya at inatake yung Senado, pero bagamat ganon, nagpakita pa rin. At ngayon, sinasabi lang, no, si Senator Bongo naman daw, ay lalabas na rin daw yung warrant. Talagang todong panggigipit ang nangyayari ngayon sa mga yung lumalaban. At sabi na natin, hindi naman lumalaban sa tao, hindi naman lumalaban kay Pangulong Marcos, pero lumalaban sa korupsyon. At hinihingi natin na talagang isurrender at talagang hindi naman isurrender, no? Para bang yung binibigay lang proteksyon sa taong mga dapat hindi proteksyonan, tigil na nila at palabasin ang katotohanan. Opo, siguro bilang panghuli na lamang po, Congressman, maliban sa flood control projects, marami pang mga issue ng korupsyon na pinupuna ngayon sa gobyerno at yung mga irregularidad, kagaya din po doon sa isinampang plunder at technical malversation laban po kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal na paglipat dito sa PhilHealth, 60 billion pesos at 107 billion pesos na PIDIC funds. Billion pong pinag-uusapan po rito, pero wala po tayong naririnig sa mga kasamahan nyo rin dati sa mababang kapulungan ng Kongreso na ito po'y mapag-uusapan. Pero ang napag-uusapan po, impeachment ni VP Sara, na kung ihahambing nyo po yung halaga doon kumpara dito, tsaka doon sa flood control, hindi hamak na mas malaki po itong sa flood control at maging dito po sa paglilipat ng PhilHealth funds at PDIC funds sa Congressman. Alam mo, Admar, ayoko para bang ayoko sabihin na ito tama, ito mali. Kasi hindi naman natin alam pa talaga yung buong katotohanan. Ang akin lang, kung iimbestigahan nila si VP Inday Sara, dapat inimbestigahan din nila si Presidente. Dapat imbestigahan nila yung mga departamento na may notice of suspension at saka may mga suspension, no, at cancellation dito sa Commission on Audit. At yung binanggit mo nga, itong issue ng nangyari sa PDIC, 107 billion, nangyari sa PhilHealth na 60 billion. Actually, sa PhilHealth, hindi lang 60 eh. Kasi may mga direct contribution pa na 90 billion. Yun naman ay pondo ng gobyerno plus na 60 na ipon na ng PhilHealth. Dapat pantay-pantay, imbestigahan lahat. Ang hirap naman nga, pagka ito lang ang ginagawa nila, talagang halatang halata na politika lang. At hindi doon sa kapakanan ng bayan, hindi para sa katotohanan, hindi para sa ustisya. Napakalala nung nakita natin at dumang korupsyon. Lahat naman yan na sinasabi. Pati yung mga dating kongresista, pati yung mga dating kabinete, maging dating senador. This is the worst na nakita natin of all sa budget deliberations, sa budget allocations, and sa bidding of the different budgets. No, so ito dapat imbestigahan sana ng buo ng Kongreso. Kung ano man yung katotohanan dito, alamin natin. Yung kay Inday Sara nga, pati yung mga hindi dapat nilang ginawa nila katulad nung pagbatawag sa AMLA. Tapos yung paliwanag pa, ang gulo-gulo, in and out ng pera, para bang halatang halata eh. Pero yung mga dapat talagang alamin na mga korupsyon na nangyari, ayaw nila. Siyempre, no, sinabi na nga nung kay
Meron daw 67 na mismong kongresista na contractors din. Yung mga 18 sundalo. Sa akin lang, Adman, kung talagang, di ba, hindi ka naman kasama o biglang nalagay ng pangalan mo ng 18 Marines, papatawag ko yan. Kukomprontahin ko yan. Pero bakit hindi nila magawa? Kasi alam din nila na kung ano yung katotohanan na sinasabi ng 18 Marines. Alright. Sir Mike, siguro yung huling mensahe sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito sa inyo. Sa atin po mga kababayan, sa sitwasyon po natin ngayon, nakakatakot yung yugto ng ating kasaysayan na parang bumabalik noong 1986. Nung nagkaroon ng revolusyon, pero bago doon ay yung martial law. Bakit ko po sinasabing martial law? Humigit 40 na ho na mga nagsasalita lamang ha. Hindi ho ito nagtatawag ng revolusyon, hindi nagsasabi ito na may barilin o gumamit tayo ng dahas para palitan ng gobyerno. Nagsasalita laban sa korupsyon. Nagsasalita doon sa nakawan. Nagsasalita na ibalik ang pondo ng bayan. 40 na po kami na kinakasuhan para patigilin. Ako ho, ang kaso ko sa ngayon, 6 na. At wala naman po akong ginagawa kundi umattend ng rally, magsalita, at yan ay parte ng ating demokrasya. Ayaw man nila yung sinasabi ko, galit man sila sa sinasabi ko, kasama ho yan at parte ng ating demokrasya. Katunayan, binibigyan nga ng daan ang free speech o ang palayang pagsasalita para lalong maiayos ang lipunan, para lalong maiayos ang gobyerno. At ang aming pong panawagan, hindi naman po kami tumigil kung hindi lamang panagutin ang nagnakaw. Na yung trilyon na nawala sa pondo ng ating bayan ay ibalik at itigil na yung ganitong klaseng nakita natin na pamamalakad ng ating gobyerno. Nagkaroon na nga po ng flood control hearing nung nakaraang taon. Pero yung budget patuloy pa rin na nilagyan po nila 2 billion bawat distrito sa isang distrito ng ating bansa. So hindi pa rin naitigil talaga yung ating panawagan na itigil yung korupsyon sa ating bansa. Ito ho ang nakakalungkot sa bansa natin ngayon, pero hindi po kami titigil, hindi kami hinto at inaasahan po namin na tayong lahat kikilos at hindi hinto para makakuha ho natin ang hustisya na hinihingi ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo, Admar and Jade. Thank you, sir. And good morning po sa inyo. Ayan po mga kababayan, si Sir Mike Defensor, dati pong kongresista ating nakasama, napakinggan ngayong umaga.